Nagtatanong kasi marami kasing mga benepisyo na dumarating sa senior citizen at tayo ay natatanong kaya isa-isahin nyo lang po, Mara. Baka hindi ko na masagot sa dami ng tanong. Yun na nga, attorney, may lakas ka pa ba para kami ay makausap? Pero syempre, dahil po kayo ay nandyan kahit pa paano masayang-masaya po kami na malilinawan din po kami sa mga maraming bagay. Actually, andito po yung ating mga senior citizen na may mga tanong po. Pero bago po kayo magtanong, mauna po muna ako magtanong kay Attorney. Sige. Attorney, ano po ba talaga ang mga benepisyo na maibibigay po at maibababa sa ating mga kababayan, sa mga senior citizen po natin? Gusto ko lang i-emphasize, Mara, bago ang benepisyo, pag-isipan natin tayong mga senior sa haba ng panahon, tayo yung nagbibigay ng benepisyo. Tama. Kaya huwag natin yang kalimutan. Mula nang ipinanganak tayo at tinuruan tayo ng ating mga magulang paano maghugas ng pinggan. Benepisyo na yon binigay natin at habang panahon hanggang ngayon, may benepisyo tayong binibigay. At in fact yan po yung pinag-usapan namin kanina kasi marami pang seniors na gustong tumulong. So, ang unang nakikita kong programa is Seniors Helping Seniors. So kanina may isang doktor na nagsabi, alam nyo, pwede tayong gumawa ng mga vloggers. Kasi marunong na tayo ng cellphone. Konting improvement na lang at may mga nangyayari na insidente. Din na cellphone mo na tapos may vlog ka na. Kung may mga daan na hindi natapos, may mga daan na maganda pa sana, sinira na. Kaya isa yan sa mga kantsaw. Sa amin, sira ang daan, sinisira. Sa inyo, ang daang maganda, sinisira din. So, yan, kailangan may monitor ang isang senior citizen para masabi natin, huwag nating iwaldas ang pera ng pamahalaan. So, maraming gagawin si senior, pati, siyempre, dapat magturuan tayo paano ba natin gamitin ang cellphone para hindi lang tawagan ang gamit natin, pati picture at siyempre, ang pangangailangan ko, yung online. Tama po. Yan, yung online kasi gusto natin lahat ng seniors ay maipasok natin sa isang primary database nang sa ganon makapag-save tayo ng oras kasi lagi na lang tayong nagtatanungan sino ba yan, mag-register yan sa papel. Kung may database ka na, alam na ng buong pamahalaan ang senior citizen, saan siya pinanganak, kailan siya pinanganak, sino ang nanay niya. Isang beses may nagtanong sa akin, bakit kailangan tanungin ang nanay? Kasi kung may dalawang Mara at ang apelyido ay Tamundong, di ba? Pwedeng doon tayo magtanong sa sinong nanay ni Mara Tamundong na yan. Kasi kung may, hindi naman posibleng isa lang ang nanay tapos dalawa ang Mara Tamundong. Except kung twin sila, di may record ka na naman. So, importante po ang nanay. Gusto ko lang i-emphasize ito kasi Women's Month ngayon, Mara. Oo nga po. Bigyan natin ng pansin ang mga nanay. Saludo sa mga women. Yes, saludo tayo sa mga nanay. Yes, na katulad ko rin na wala namang ginawa talaga kundi lang maglingkod at magsilbi sa ating pamilya. Nako, Attorney, ano pa ho ba yung benepisyo natin? So, ang unang punto ko lang is si senior bibigyan ng benepisyo. Gusto pa rin nating ituloy ni senior ang pagtatrabaho, pagbibigay ng benepisyo, pagiging productive. Siyempre, to be productive, kailangan malusog ka. Tama po. Yes. Yun na naman, hahanapan. Ano ang benepisyo doon? Kung malusog ang mga seniors, makakapagtrabaho siya. Because health is wealth, and we want healthy and productive senior citizenship. So, doon sa pagiging malusog, may mga ano yan, benepisyo. In fact, we call it non-monetary. Walang kailangang pera igagasto ng senior. May natatanggap siyang benepisyo. Saan yan galing? Last year,
may ibinaba na 43 billion na pera. Wow! Naku, palakpakan Galing sa natin. pamahalaan. Yes! So, under the PBBM leadership, nagbigay si DBM sa PhilHealth ng 43 billion. Para lang ang lahat na seniors ay magkaroon ng annual regular medical, dental, optical, ear, and geriatric examination. Pati na yung sinabing mammogram, etc. May ano yan, covered ng insurance yan. Ibig sabihin, pinabayaran ng pamahalaan. Wow! Ibig sabihin, libre. Libre. At sa pag-ikot ko, nagtatanong ako sa mga seniors, may annual examination ba kayo? Ay naku, doon lalong sa malayo, sinasabi, wala kaming examination. Bakit? Kasi wala kaming pera. Kaya hindi nila alam na may perang nakalaan at pwedeng gamitin. So after the discussion, sinasabi ko nang, hindi na problema ha, may pera na. Minsan, meron pa rin magsasabing, wala kaming pamasahe eh. Lahat ng problema po, ano. Pero syempre, Doon, makakatulong tayong mga senior na mulat na, baka pati kasi si Mara. Kasi, na mabahagi wala ka po. nga, libre na nga, di ba? Libre ng examinasyon. Pwede ka nang pumunta sa diagnostic laboratory and clinic na accredited sa PhilHealth. Okay. So, ngayon, wala kang pamasahe. Lilingon tayo ngayon, di ba? Ako actually po lagi ako Actually, may- ang kantsaw ko next year, election na naman ng barangay. Oo nga At si po, naku. barangay, may service yan. Yes. Si konsehal nga, may sasakyan din. Si mayor at si vice mayor at si city councilor, may mga sasakyan yan. Bakit hindi natin gamitin? Total, ang pinag-usapan natin, ang ating... May nabasa akong sinusuot nyo, serve the people eh. Di ba? Paglingkuran natin, di ba, ang mga Tama tao po. eh. Kaya Talagang nga, napili yung mga nasa pamahalaan dahil para maglingkod po. Oo, so Lingkod. yan na po yung kung walang pamasahe, coordinate natin para madala yung mga senior citizen doon sa accredited diagnostic laboratory and areas. Actually, attorney, ma-share ko lang kasi ako nagbibigay naman ako ng pamasahe. Pagkatapos ko po magsalita, para talagang complete package na, may pamasahe na rin po, may transportation. Baka magtanong ito sila, bakit pamasahe lang? Ay, may kasama pong pagkain yun. Meron pang bonus. At the same time po, meron pa nagda-drive sa kanila kung gusto nila sa aircon o hindi. Gusto nila maraming kasamang senior. Actually po, talagang nakakatuwa kasi yung mga sinasabihan din po namin ng mga barangay, ng mga senior citizen, kapag ka sinasabi po namin itong 43 billion na programa po para sa kanilang health insurance, talaga napapalundag sa upuan. Parang nanalo sa loto. Naku ma'am, hulog ko ng langit kasi talagang kailangan po namin matutunan at malaman na may ganito pala kaming benepisyo. Kaya po naman sa ating mga senior citizen, coming from our own Attorney Franklin M. Quijano, narinig nyo na po hindi fake news ang 43 billion. Hindi po, at saka non-monetary yan. Hindi naman yan papasok sa bulsa mo. Tama po. Pero may kahulugan siya, 5,000 for every senior yan. Mm. Non-monetary. Yay. At malaking tulong yan sa pamilya kasi malalaman ng pamilya anong katayuan ng kalusugan ng aking senior citizen. Di ba? Mamomonitor so, din. mamomonitor din. Ano bang gagawin? Kailangan bang mag-exercise? Kailangan bang kumain ng ano yung sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile? Saluyot. Saluyot. Di ba? Kailangan bang mag-maintenance? Sa usaping maintenance, alam naman natin na may budget si national government, si provincial, si city, si barangay Para doon sa gamot, medicine. maintenance. Okay po. Kaya sabi ko, total mag-i-election na next year na naman, edi, sana naman tulungan tayo ng mga opisyal ng barangay, ng city, ng probinsya,
na iabot sa mga senior citizens yung maintenance medicine. Ito yung tamang Panahon. issue eh. Tama po. This is serving the people. Yun yung, di ba? So, yan ang nakikita kong mahalagang bagay para lalong lalago yung sinasabi nating governance. Kasi may napili tayo tapos hindi naman tumutulong. So, hindi dapat awayin eh. Konsensya na lang, di ba? Kinukonsensya natin, di ba? So, Paano po pag walang konsensya? kung Kasama ba sa health insurance siya? Hindi, joke lang. walang konsensya, may kaluluwa ba? Wala. Dapat kasi kung may kaluluwa, may konsensya yan, di ba? Tama po. Tama, pero attorney, pasensya na po kayo dahil nandito po yung mga number 1 talagang supporter nyo rin, mga senior citizen. Lagi Salamat po. nakaabang po sa inyo, nakatutok. Naku, kung alam nyo lang, parang stalker nyo na ang mga ito. Kaya ito po, nung nasabi ko na kayo po ay dadalaw dito sa aming studio, talaga naman nandito po sila. Baka pwede naman daw po na may itanong sila o ma-share po para sa inyo. Unahin na po natin. Sige. Dito po muna tayo sa kanan. O, Sige. kayo muna, Kasani. O, sige, si Kasani, pahi muna. Lalaki muna po. Ano muna ngayon? Yes. Magandang hapon po, attorney. At sa kagalakan na makasama ka natin ngayon. Unang-una po, binabati namin kayo dahil yung inyong ginagawa ngayon ay dedicated kayo sa inyong programa. Una, naniniwala kami sa program ninyo, lalong-lalo na po yung online registration. Kasi na-enhance dito yung data ng PSA. Kasama na rito yung kalusugan, yung aming skills, ang aming education. So doon mismo, kung magkano man yung budget ng ating government, na ibibigay ng ayos, na allocate ng tama because of the online registration, yung ating data. So yung tanong ko po dito, napakaganda po nun eh. Kasi yung aming sa pamahalaan, ako taga Maynila, no? Basically yung kanilang vision ay magkaroon daw ng comprehensive health program, health system, and financial parang financial assistance for the senior citizen. Yung marami sa amin senior citizen, sabi nyo nga po, kalusugan ay health. Ang health is wealth, basically. So kung malusog ang senior citizen, malusog ang sambayanan. Pero hinahanap namin yung kalusugan, yung komprehensibong health program. Unang-una, ang hirap humingi ng gamot. Ako po mismo, humingi ako ng gamot sa national government, ibinato ako sa local government, sa regional, at ibinato ng region sa LGU. At ang sagot sa akin, wala kaming gamot. Sisihin natin ang devolution. So tingin ko, hindi dapat sisihin eh. Proper po sanang allocation ng health program. Meron ba kaming health program? Ayun po hinahanap namin. Unang-una, wala kaming gamot. Kami namamalimos ng gamot sa aming health center. Sabi sa amin, meron. Kasi nungalingan po yan, sabi ko sa doktor. Wala po kaming gamot. Ako mismo ay humingi ng gamot sa health center. Wala daw. Pero pag may kakilala, meron. So yun ang masakit, no? So yun po, paano pa talaga? Well, maganda po yung dapat ma-monitor namin at ma-organisa talaga yung hanay ng mga senior citizen. So paano po kaya yung tamang allocation sa bawat LGU? Specifically doon po sa kalusugan. Paano kami bibigyan ng allocation sa maliban sa gamot? Yung wellness program, mahalaga sa amin yan eh. Napakahalaga po ng mental health namin mga senior citizen dahil marami sa amin wala nang trabaho. So ano nang gagawin namin? So mabuti na lang meron po kayong mga ibang programa para dyan. Pa rin po yung procedure. Paano yung tamang allocation? Paano yung information drive para sa amin? At paano kami makatulong bilang senior citizen? Mahalaga po sa amin na makatulong kami sa pamahalaan. Kami ay naniniwala na naman kami ay kinikilala ng ating pamahalaan at nais namin kilalanin kami yung aming skills na pwede pa kaming tumulong upang sa kabutihan, sa betterment of our society as a whole. Haba-haba ng tanong mo. Ang haba. Sorry. Ganito na lang. Alam mo, ang mandato ng komisyon ay tuhugin yung lahat ng trabaho para sa senior citizen. Kaya kung ikaw ay nagpapasalamat at kumikilos ako, trabaho ko lang kasi. Nagtatrabaho lang ako. So,
the attempt of integrating, kasi nung una, yan din ang napuna ako. Kung nangangailangan ka, medyo fragmented. Hanggang may isang effort na isahin na natin ito, malasakit na. Pero para sa akin kasi, hindi, kulang pa rin yung malasakit kung hindi maupo ang lahat. So lately, kasi nagtatanong na, anong ginagawa mo? Sabi ko, kailangan ng platform, joint enforcement platform. Kasi, dyan lang sa pinag-usapang discount, nako, PWD, solo parent, senior citizen. So last January, ayun, nag-usap na kami. Dahil last December, may pinirmahan kaming MOA na i-monitor natin yung lahat na enforcement. So, itong tanong mo ay really an issue of joint na programa. Kasi lagi na lang nating naririnig yung whole of government, whole of nation. Kung hindi natin upuan ito at lahat, di ba? So, ako ay nagpapasalamat kasi nung una naming meeting, andun si DTI, andun si DOH, andun si DILG, at yung mga concerns sa suporta ng senior, andun sila. Ngunit, ang isang nakikita kong dapat pag-usapan, yung issue ng logistics. Kung mapuna mo, may isang munisipyo doon sa Bicol na discovering may mga gamot na hindi nagamit. Ay, naku. Nag-expire. Na-expired. Bakit Sabihin na, attorney, nag-expire? hindi nabigay po. Hindi nabigay. Bakit hindi nabigay? Hindi ka campaign. Ang sabi ng doktor doon, ang hindi nila kailangan, ang nandun. Yes. O, di ba? May isang kaibigan ako si Tony, logistics issue, di ba? Kaya-kaya nito. Di ba? So, ang At nakikita wala po ko, kaming expired. saan ang kulang? Si senior citizen habang buhay naghihintay sa medicine niya. Pero hindi alam ni gobyerno anong pangangailangan niya kasi wala siyang database. Yes. Kaya si Kaya database mahalaga. na ngayon, ang gagamitin natin na ipaabot natin kay DOH, PhilHealth, provincial, city, barangay. Ito yung mga senior citizens namin. Kailangan sila na mag-wellness, mag-diet. Kaya kasama na rin tayo sa National Nutrition Council. Yes. Kasi gusto natin, hindi lang bata ang pag-usapan natin sa diet, pati yung mga matatanda. So, at finally, yung maintenance. Correct. Kasi kung may listahan ka sa lahat ng seniors, anong kailangan? Losartan, amlodipine, Vitamin C. memorize na memorize, di ba? So, may parating natin dito sa ilan ba ang kailangan. Kaya Yes. walang masasayang. Correct. So, Tama. nakikita ko, government is government dahil ino-organisa. So, we will try to help in organizing. Yan yung papel ni Commission tutuhugin yung lahat. Para kung marinig lang ng lahat, makikita, ganito pala ang gagawin natin. Which is, natutuwa tayo dahil going into the benefits, marami na pong mga ahensya na nakikinig. Pati yung groceries. Opo. Yes. So itong lahat, alam kong masakit sa kalooban mong sabihin wala kang medicine, pero sana po magkaroon tayo ng responsible leaders sa provincial, city, barangay, na kung saan magtatanong kung ano ang pangangailangan ni senior. At kasi may may budget Kaya gusto ko rin balikan yung issue ng paano ba magkaroon ng supply chain. Una, may budget. Pero bago mag-budget, tayong mga seniors dapat magkaisa. Isulat natin. Yung mga needs. Una, ano ang abilidad ni senior? I'm, of course, ako ay natutuwa doon sa District 6. Mara, banggitin ko na lang din. Opo. Kasi lumapit sa akin at nagbigay ng bracelet tulad ng sinusuot mo. Di ba? Nagbigay ng bracelet. Sabi ko, ang ganda ng ginagawa niyo. Negosyo ba to? Negosyo. Galing sa suporta ng DOST, DTI, di ba? DOLE. Nakausap ko na nga ang regional director ng DOLE at bilib na bilib ako kasi sabi niya, mas maigi na production ng mga seniors, hindi kay binibigay mo na lang at walang accountability. So, nakikita ko, pag kumilo si senior,
Kasi nadagdagan pa nung binigyan ako ng bracelet. Sabi ko, kasi nasa Malacanang tayo nag-opisina, sabi ko nasa gilid ng ilog, nakikita ninyo yung lumulutang doon. Diba? Hyacinth, yung water hyacinth. Oh, yung water lily. Water lily. Opo. O di, Pwedeng gawin. in no less than 2 months, nagpa-training sila sa Villar Foundation. So, ngayon, marunong na silang gumawa ng basket, ng bag, na water lily, lahat. At nilalagyan pa nila ng beads. So, ibig sabihin, that the senior citizens can innovate. Yes. Next week, pupunta na naman kami sa Surigao del Sur. Kasi doon, may Senior Citizens Association na may sariling rice mill. May sariling piggery. Ibig sabihin, kaya natin. Kaya naman po. Dahil dyan, pag may plano si senior citizen, doon sa production, doon sa health, doon sa paano depensahan ang senior citizen na inaapi. Yes. Diba? Doon sa issue ng safety ng mga seniors. Kasi dapat i-warn natin lalong-lalo na dito sa NCR, sa Manila. Naririnig ko yung mga nasusunugan tapos sino ang biktima? Senior. Seniors. Kaya sabi ko, baka pwede pang i-train natin lalo. Tulungan natin mag-prepare si seniors para yung plano ninyo, hindi yan magkatotoo at panaginip siya kung hindi siya mag-budget eh. So may plano kayo, ibigay nyo na ngayon sa barangay. Ibigay nyo na ngayon sa city. Yung pala yung problema, attorney. Ay, hindi. Ano naman ito? Dynamic eh. Opo, Sa ngayon, yes, tama naman po. kung hindi kayo pinapakinggan, may araw din na pakinggan kayo, sabihin ko sa inyo. Di ba? Ewan ko kung paano nyo yan gagawin kasi palagay ko, nag-iisip na rin kayo paano nyo yan gagawin eh. Di ba? Yes, sir. Time will come when you will own your government. Wow. Empowerment. Oo, syempre. Mukhang okay na kaya Kasani na Okay na po. Nasagot na. Kaya nakita niyo po Kasani kung anong kahalagahan ng OLE registration Yes. na ginagawa po natin. Kasi na-enhance yung Yes, yung mga data. tama po. At the same time, dito rin kasi magiging basihan po Opo. ng ating gobyerno yung mga programa na Correct. dapat pong tutukan para sa ating mga senior citizen. Kaya pa ba, attorney? Meron pa rin magtatanong? Yun na nga, kahapon. Okay. May sasabihin na Sige ako po. sa inyo. Kahapon nagpirmahan kasi kami ng si DSWD, sabi niya, sige, bigay na namin sa inyo ang pamamahala ng mga senior citizens organizations. Ano pa lang? Senior citizens organizations pa lang. Yung iba, wala pa. Yung social pension, yung centenarian. Unti-unti. Nasa kamay pa nila. Sila pa yung namamahagi ngayon. Pero ngayon, meron na tayo. At saka may guidelines na tayo. Wow. Guidelines na Yay. dapat lahat na senior citizens organization ay dapat may constitution and bylaws. Yes. May saligang batas. Meron. Kasi yung relasyon ng mga miyembro at mga opisyales doon iklaro sa saligang batas. Yes. Hindi dapat magkaroon ng isang presidente na kung ano lang ang gusto niya ang mangyari. Dapat lahat ng mga miyembro ay kasali doon sa pag-define ano ang direction ng Yes. asosasyon. So may saligang batas. So, ito po ay hinihingi natin sa lahat ng mga senior citizens organization sa buong Pilipinas. Wow. Hindi gawang biro yan, 42,000. Dami. 42,000 barangays. Sa Maynila, isang barangay, ilang senior citizens organization? Maabot yata ng 10 Opo. Oo, ganon. 10. Doon sa ibang mga lugar, dahil ang isang barangay ay 300 ang seniors, pagka may dalawang organization, ibig sabihin, nag-aaway na yan. Pero dito sa Maynila, dahil sa dami, kailangan talagang, maraming. But ang sinabi namin, kung may sabihin natin 10 organisasyon sa barangay, kailangan magporma sila ng council. Alam nyo bakit? Kasi yung 1% Correct. para sa mga seniors. May 5% pa para sa Gender. disaster. May Disaster. 5% para sa gender. Dapat pag-usapan yan. Paano gastusin, paano ang budget. Kaya
nakikita natin kailangan lahat na asosasyon magkaisa bilang isang council. Opo, ayan. Tama. Para walang pinipili yung nasa sa pamumuno. Correct. Di ba? Kung yung 10 ay miyembro, eh di yung lahat na nasa agenda nila for planning and budgeting, mabibigyan ng parang sabihin natin equitable Correct. natin. So, Kasama po kami sa Barangay Development Council. Tama. So kasama po kami. So kasama Oo. kami sa planning, Tama. implementation perhaps, and monitoring. hindi lang, kasama kayong maging pulis. Yes. Kasi ang dami niyong problema. The monitoring, yes. Ngayong bago, nakikita ko, may mga snatching, sabi ko, mukhang kailangan din ng tulong ng senior ito. Si senior magagaling eh. Correct. Oh, di ba? So, Oo naman, marami attorney, pong aba. pagiging. Oo, experience the best teacher. At the same time, lahat naman ng mga talent natin, yung mga katalinuhan po natin, nanggaling sa ating mga senior citizen. Bibigyang daan ko lang po ang netizen na nagtanong po. Actually, nagtanong po sila tungkol daw sa forms na ipinapamigay daw po ng mga ilang politician na ginagamit. Para siguro, dahil nga malapit na po yung eleksyon, so namimigay po ng form. So, paano po ba ito? Itong Okay. forms na pinamimigay nila. Kailangan pala banggitin ang kasaysayan, ano? Pero ayaw kong mag-umpisa kay Lapu-Lapu. Wag na po. Alam na po namin yun. Dito tayo mag-umpisa sa nung una, nang itinatag natin ng komisyon, nagtatanong tayo, gaano ba kadami yung seniors? Eh, doon pa lang may debate. Kasi may isang ahensya ng pamahalaan na nagsabing 7 million kasi yan yung statistics ng 2015. Eh sabi ko, 2022 na tayo ngayon, ba't 2015 ang basihan? Kailangan i-project mo yung numero eh, di ba? So eventually, sabi ni PSA, ang as of 2020, ang population is 9.2. Eh last year, ang population ng seniors sa buong Pilipinas is 11.6 base sa COMELEC. Di ba? So, kung makikita mo, i-project mo, may numero. Pero wala kang pangalan. So, sumulat kami ng online registration. Bakit online registration? Ayaw naming yung puno ay mabuwal. Kasi Mara, yung papel na yan na binasa mo, Opo. galing yan sa puno eh. Oo. Sa dami ng papel, kailangan magputol ka ng kahoy. Correct. Di ba? Marami na damage. Eh, sabi namin, online na natin. Para save on cost, save on trees. Environment friendly tayo, di ba? Yes. Siguro tayo ng online. Ngunit, naghingi din tayo ng tulong sa DILG. Kaya, agad-agad, sabi ni DILG, oy, mga city mayors, mga municipal mayors, tulungan nyo ang Opo. komisyon. May memos lang pinasa. Okay. Now, nabasa kaagad ng mga seniors like you na may online. Samantalang yung forma na sinuggest natin at kinlaro natin doon, not for sale. Oh. May nagprint at magaling. At nagsasabing, sinirox ko ito, kaya bayaran mo 120, di ba? Naku, Wow. di ba? So sabi ko, klaro nga yan, not for sale eh. Bakit binibenta? Binibenta. Opo. Still, bottom line, online sana. Di ba? Mhm. Pero sabi, may mga seniors na hindi marunong gumamit ng cellphone. Cellphone. Opo. Palagay ko, hindi yan totoo eh. Kasi lahat ng mga seniors, machismis. Di ba? Gumagamit ng cellphone. Yun nga lang, dahil kailangan pag-aralan pa, paano ito, mga itsura, kailangan pindutin. Kailangan tulungan si senior. Eh may mga anak at apo eh. May mga kapitbahay na pwedeng tumulong. Andito nga kayo, alam kong tumutulong kayo. May mga volunteers tulad Opo. ng grupo ni Yes. Mara Yes. na tumutulong sa online registration. Kaya palagay ko hindi mahirap pagtulungan lang talaga tayong mga seniors. So, yung sinabi mong may binigay mga politiko na papel, sana po kung maaari, hindi na papel kasi tulungan natin ang ating bansa. Natatamaan na nga tayo ng bagyo kasi wala na tayong kahoy. So, para sa akin, sana wala ng papel. Pero, kung talagang kailangan ng papel, o di, huwag nyo lang ibenta. At kukunin namin ang papel kung hindi nyo ma-encode. Sana ma-encode ninyo, di ba? Pero kung hindi nyo ma-encode, tatanggapin namin dahil kami na mismo ang mag-i-encode alang-alang sa mga senior citizens.
Kaya yan po yung sagot ko na Okay. mahaba para sa Opo. maiksi mong tanong. Opo, kaya lang, syempre kaya ko lang din po naitanong yan kasi nagkakaroon po ng confusion sa mga senior citizen dahil nga po talagang very active kami sa pagpo-promote ng OLE registration na yung iba po nagtatanong nga sila, ma'am, paano kaya ito nagsubmit kami ng papel kasi may nagkolekta sa amin? Ibig sabihin po ba nakarehistro na kami? Kumbaga, nandun lang po yung confusion. Kaya kami po talaga direct bumababa sa bawat barangay, sa mga senior citizen, para sila po ay ma-assist na lang ng personal, para hindi po maguluhan at the same time maipaliwanag din po kung ano yung kaakibat na benepisyo nitong OLE registration na ginagawa po natin. Mara, Kuliman, at hindi pa narinig ng lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong grupo. Thank you very much. Dadagdagan ko lang, may your tribe increase. Why not? Why not daw, sabi ni Kasani Bahay. Pero thank you so much din po, attorney. Si Tita Flor, ito na. Lalaki muna. Lalaki muna raw. Ako, talaga namang ayaw. Okay. Baka ano tayo ng gender nito. Sige po. Si Mr. Odi po. Yan. Before anything else, I would like to say good afternoon, Attorney Kiano, Ma'am Mara. In addition with the question of Sir Pahe, I got 4 questions. Wow. Isa-isa Sana madali lang, yes or no lang po. Yung una po what is the right and privilege of the senior citizen under the Senior Citizen Expanded Act? Actually, I think nilagay na natin yan sa link, yung Republic Act 9994. Kasi gusto ko lang ibalik yung unang punto, that seniors are pillars in nation building. Yes. That's a responsibility of the seniors. At kailangan gampanan natin yan. Bilang haligi ng ating bansa, gawin natin ang lahat na paraan para magkaroon ng kahulugan yung pagka-pillars in nation building natin. Siyempre, pag umabot na tayo sa edad na ito, kailangan natin ng maintenance, overhaul. Change oil. Di ba? Change oil. Overall. So yan na po yung ibang mga benepisyo ay binibigay dahil sa haba ng panahon na tayo ay nagbayad ng buwis, nagsakripisyo para sa pamilya at sa ating sambayanan, nagbigay ng pawis, dugo, lahat binigay natin. Siyempre, umabot na rin ang panahon na sabi ng ating pamahalaan, may karapatan na rin kayong suportahan. So yan na po yung ilang mga benefits. Unang benefit na walang senior na apihin. Diba? Tama po. Pangalawa, na yung seniors ay malusog. Yes. Di ba? Dapat po. Benepisyo yan. Pangatlo, yung discounts, 20% discount, haba-haba niyan. Pero suggestion ko lang, basahin natin yung 1994. Tapos doon, tingnan natin yung 20 plus 12. Kasi yung pag pumunta ka sa restaurant, may 20% discount ka. At kung value added ay andon, 32%. tatanggalan ka ng value added 12%. tax. Pero hindi po 32%. No, 20% Plus will be 12. 12. Pero 20 plus 12, nung grade 1 tayo, 32. Oo, pero Ngayon, senior na tayo, Babawasan nila. unang ibawas mo 12%. Yeah. Saka mo ibawas yung 20. Diba? Pagka sinubada mo yan, 28.57 lang. May para-paraan sila. may paraan mathematics talaga So, mahaba pong usapin yung yung benepisyo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo sa ngayon, medyo nahikayat na rin si DTI dahil yung 5% discount na binigay na benepisyo noong 2010 ay nireview na ngayon ni DTI at sabi ni DTI mula ngayon hindi na 65 ang discount kasi may maximum limit na binigay si DTI 1,300 a week. Pagka pumunta ka ng grocery or mall at bumili ka ng basic necessities and essentials, 500 plus lang. ang maximum mo is 65 lang. 65 linggo-linggo. Kailangan kang mag-shopping linggo-linggo. Kasi 65 Ngayon,
Sabi ni DTI, i-increase natin dahil suggestion ni Congress. Increase natin from 65 to 125 linggo-linggo. Yung 125 linggo-linggo, 500 na rin yan. Eh, ang pinag-usapan natin sa social pension, tumatanggap tayo ng 500, di ba? Eh, itong 500, hindi mo nga natanggap, pero hindi mo rin kailangan bayaran dahil discount siya eh. Ibig sabihin, it is a shadow benefit. Di ba? Benepisyo yan dahil yung bulsa mo ay hindi natatanggalan ng 500 at nagiging benepisyo ni senior citizen. Ibig sabihin, sa 1 month, on a weekly purchase, 10,000 ang maximum na pinapayagan na bibilhin mo para magkaroon ng 500 na benepisyo. So, nag-i-increase. Marami pong ginagawa ngayon pag-review ng benepisyo ng 9994. Kaya magandang tanong yan dahil gusto nating mapalago pa. We will have to improve yung benefit package. At galing sa inyo, gusto rin naming marinig ano yung mga benefit package. Nung una kasi narinig ko yung adult diaper hindi kasali sa discount. Pero ngayon kasali na siya. So kung may mga seniors na nagreklamo, bakit wala kaming discount? Tawagin natin ang pansin ng mga tindahan, bakit hindi pa binibigay yung discount ng 5%? Manawagan tayo. Oo, manawagan para tayo. Sir, may yes, add to that. sige po. Kasi meron pong ibang restaurant or fast food na pag kinombo, yung combo, yung sama-saming pagkain, naka-promo na daw yun kaya hindi Walang pwedeng, yes. Wala Siguro nang naman discount. na Yeah. Pero minsan nga nakikipagtalo ako, sabi ko, karamihan sa fast food like Jollibee, McDonald's, puro combo yan. Bakit sila nagbibigay ng discount? Depende. Pakilinaw naman po yun kasi Kala ko baka nasagot mo na. Mukhang nasagot na niya, di ba? Ay, hindi po. Kailangan po linawin niyo po. Okay, ganito Kung ako po yun. naiintindihan ko po yun, paano po yung iba? Well, ang batas 9994 ay nagsabing yung benepisyo na 5%, 20 plus 12 ay personal at individual kay senior. Yeah. Di ba? Kung ano ang pangangailangan mo, yun ang bigyan ng 20% discount. Huwag mo naman isali yung kapitbahay mo. Di ba? Kasi hindi yan ayon sa batas eh. Naaayon yung talagang sa'yo lang. Ngayon, nagkakagulo dahil sa sinasabi mong combo na yan. Oo, kasi naka-promo na nga siya. Oo, di ba? So, ang combo, pero yung ma-explain ko lang, yung Sige po. promo na sinasabi ay dapat may DTI permit. Opo. Kasi kung walang DTI May permit, confusion kasi dapat doon. pa rin ni senior na magsabing, bigyan ako pa ng discount. Porque ba promo, hindi mo na ako bigyan ng discount. Bigyan mo pa rin ako kasi wala kang DTI permit. Di ba? Yun naman pala So, po ang yun, sagot. yun. But, syempre, pinag-isipan din ni merchant na etong benta ko, ginawa kong combo para marami ang maibebenta ko. Pero may solusyon kasi na binigay eh. Kung ilang slice yan, tapos si senior ay nagbili at si senior ay nagpakita ng card niya, edi kung 10 slice, isa ang may discount. Kung isa lang, di ba? Para fair. Kung dala mo yung card ni Mrs. At may anak ka pang senior dahil talagang senior ka na. O di, kung sa 10, may 3, yung 3 ang may 10%. Kaya ko po Yun, ito yun. naitanong po sir kasi parang 4 days ago lang nangyari yan. Nagwala yung isang senior, bakit daw siya hindi binibigyan ng discount. Kaya ko po gustong kayo po mismo ang magpaliwanag. Oh, okay. So, dahil nangyari yan, sana ikaw ba yung nag-wild? Hindi ko Yung kapitbahay daw po. kaya ko ginawa yan dahil kung may reklamo, dapat may redress mechanism tayo. Yes. At sana po Agreements. para Yes. mga kasamang Opo. seniors, magkaroon tayo ng guide paano natin ireklamo to. Ang una kasing sabi ni Republic Act 9994 na pag may reklamo doon sa
OSCA. Yes. Nireklamo mo yung isang transaksyon sa OSCA, si OSCA naman ay gagawa ng paraan para masagot yung reklamo. Sa pamamagitan ng pagtawag ng pansin ng mga may-ari, Establishment, merchants, opo, yung owner. tapos gagawin ang dialogue process, grievance system, lahat-lahat. Pag hindi ginawa ni OSCA, anong nangyari? So, gusto nating si NCSC ay i-furnish din ninyo ng kopya Okay. para Yes. pagdating ng panahon na walang ginawa, di ma-follow up natin si OSCA. Uy, OSCA, bakit matagal na ito? Gawa natin ang paraan. Alam nyo bakit? Si OSCA kasi empleyado ng gobyerno eh. Si OSCA officer, empleyado ng gobyerno. Samantalang itong mga senior citizens organization ay association of seniors. Could be people's organization, could be civil society, could be NGO. Hindi po sila gobyerno. Sila po yung nasi-serve, di ba? Pagsilbihan natin ang mga tao. So ito Sir, yun sila. napakaganda pong pakinggan yung importansyang binibigay sa seniors. Pero po sa lungsod ng Maynila, pag hindi ka botante, hindi ka gano'n nila kamahal. Mukhang mahirap sagutin yung tanong na yan. Kasi hindi pa naman ako botante ng lungsod ng Maynila. Ganito na lang po. May mga programa kasing lokal. Etong pinagsasabi ko is national eh. Kaya obligado ang pamahalaan nasyonal na magbigay ng number 1, encouragement, number 2, support, benefits dahil nasyonal. Si local naman, local government, may mga ordinansa. Yes. Sa ordinansa na yon, obligado silang tumulong sa kanilang mga seniors. Dahil sa laki ng Manila, gaano ba kadami yung senior citizen ng Manila City? More than 36,000. Mukhang maliit lang yan. 200,000 plus po. Ha? Para sa pamahalaang 200,000. Manila. Plus. Sa dami ninyo, siyempre, mag-iisip si Manila, ano ba ang budget dito, di ba? Kaya, hindi kami nasasali. Sir, pero po, sa kagaya ng mong sinasabi nyo, kami naman po bilang seniors, nagbayad ng tax. Pinagulong natin ang ekonomiya ng Manila na lang, huwag na natin gawing national. Bakit po pag hindi na botante na talaga namang karamihan na hindi na talaga magkakaroon ng interes na pumunta, bumoto, kung pipila sila, lalo na kung may dala ng tungkod o wini-wheelchair na sila. Nako, Pero- kailangan konsultahin natin si Attorney Romy Macalintal. Diyan nagtatampo si Attorney Romy Macalintal. Sabi niya, yung pagboto ay karapatan eh. Kung hindi ka pala boboto at taga Maynila ka talaga. Ganun ba yun? Sir, Sabi- naguguluhan talaga din naman ako kasi kung ako nga, hindi na. Bumoboto ka ba? Of course. Oh, Bumubuhat kita mo. ako para doon po ito sa Sa mga- maraming nakakausap natin na nagtatampo kung bakit hindi lang sila nakaboto, hindi na sila kasama sa bibigyan o tinatanggal na ang pangalan nila. Ang definition ng senior hindi naman nagbago. Ayon po sa pagkakaintindi ko po. So, kailangan nating daanan naman yan, isulat ninyo, tapos ireklamo natin kasi tama din naman, citizen ka ng isang lugar, hindi ka lang nakaboto kasi may isa kang pinuntahan na lugar sa eleksyon, tatanggalan ka na ng benepisyo. Pwede So, ko po anyway, sagutin yan. Attorney, sandali, sagutin ko lang siya mabilis. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas o naka-experience po ng ganyan na pag hindi ka nabotante, parang wala ka ng karapatan o hindi ka nabibigyan ng benepisyo. Kaya po, andito ang National Commission of Senior Citizen na titingin po ng pantay-pantay at wala pong pipiliin kahit na ikaw ay botante o hindi. Yung programa po ng National Commission of Senior Citizen na inyo pong tahanan ang siya pong magpupuno din ng mga kakulangan din po kung sa lokal. At saka syempre,
lahat naman po pinangangalagaan natin. Kaya sana po itong lead agency po ng mga senior citizen ay yakapin po natin at mahalin dahil lahat po ng programa ay ibibigay po pantay-pantay para sa lahat. Yeah, talagang pasalamat ako na nakita mo yan, Mara. Dahil yan po ang rason bakit ginawa ang National Commission of Senior Citizen. Napuna ng Congressman Francisco Datul Jr. Yes. Napuna niya na may mga pinipili, may hindi sinusuportahan, kaya binuo niya yung National Commission para matawag ang pansin ng mga local governments at mga ahensya na namimili ng kung sino ang pagsilbihan. Opo, ayan. At least nasagot Tama si natin. Congressman Dato. Okay, so at least meron po silang mapupuntahan kung hindi sila Second binibili. question. Okay. Oh, second Sige po. Are we senior citizen and exempted to income tax return? Well, pag retired ka na, ano pang income tax babayaran mo? May iba akong bilang kasi. Di ba, ang advocacy ko, sana walang retirement. Sana, pagdating mo ng 45, 50, pwede ka makapag first retire at tumanggap ka ng retirement benefits at magliwaliw. Pag naubos na yung pera mo, magliwaliw. Trabaho ka ulit. Retire ka at 65 or 70. Tapos, dalawa nang natatanggap ko na retirement. idea po. Diba? Ganun. Diba? Parang Yes. gusto ko Katapos, ba- after the second retirement, kung kaya pa talaga, nag-i-enjoy kang magtrabaho, tulad ng marami sa inyo, gusto pang si Robinson, si SM, si KFC. Marami na pong mga tindahan na nasasabing i-employ namin ang mga senior citizen. Di ba? So, nakikita akong pwede pang magtrabaho. Ngayon, may mga incentive system nga yung mga tindahan eh. Kasi, sabi ng pamahalaan, pag pinatrabaho niyo yung senior citizen, bigyan ko kayo ng 15% na tax benefit. Di ba? Kaya sa tingin ko, pag lucrative naman yung trabaho mo, syempre, kailangan lang talaga, may protection ka rin. At may batas na nagsusuporta nito. Alam mo, karamihan sa nag-retire, nagtatrabaho nga, pero walang insurance. Consultant, di ba? Trabaho ka ng gusto, lampas pa nga ng 8 hours. Ngunit, kung may mangyari sa'yo, wala kang makukuha na insurance kasi retired ka na, sabi ng batas. Para sa akin, paano yan? Trabaho ka nga para magkaroon ng anong buhay, tapos pag may nangyari, hindi ka protektado. So gusto natin na sana may multiple retirement program. Nang sa ganun, meron multiple insurance program, di ba? Ganun yung wow, maganda po yan, attorney. Retired but Pwede not yet ko na retired. i-apply sa akin yung wow. Okay, Opo. gusto ko may pala kong tanong doon sa butante na hindi pwedeng natatanggalin sa Kasi katulad niyang bagong senior citizens attorney, kailangan Bagong butante. senior citizen? Mag-60 Bata pa lang siya. pa. 60 pa lang siya. Tapos hindi siya mag-apply pa lang ng senior citizens Opo. ID. Hindi siya butante. So hindi siya bibigyan ng ID, wala siyang senior hindi citizens bibigyan ng ID, 60 ka na? Kasi nga po, kailangan butante Butante. sa Manila. Ganun? Opo, yun Bawal po. Hindi yan pwede. Hindi po nagbibigay ang OSCA ng ID, kailangan butante mo. Ay. Kung walang registration ka. Hindi Tulad- po pwede. Okay ngayon. By force. Okay ngayon, may registration ng COMELEC. Kung walang registration, hindi nga siya maka-register. Gusto na niyang kumuha ng ID ng senior citizens ID. Doon po ba sa ating online registration, hinihingi kasi yung ID ng senior? Opo. Paano po siya makapag-online? Kung wala siyang senior ID. Oh, yes, wala siyang ID may Ay, produce. dali lang yan. Ano pong ID? May ibang ID. Okay. Kung may lisensya ka, o kung may passport ka, Okay. o kung may lahat na government issued ID, Other tinatanggap ID. natin. Pero bukod sa ID, kung napunan nyo, pati yung selfie. Di Yes, ba? po. Bakit? Nagawa na. Double check siya, Para yung actual. mukha sa ID at saka yung actual mo, siya talaga ito, di ba? So,
So, yung issue ng ID ay dapat gampanan. Nino, wala akong wala akong Yes. pinaringgan ha. Ang gusto ko lang na lahat kasi sabi ng Republic Act 9994. Upon reaching its 60 years old, senior ka na. Opo. And it is the duty of the local government Yes po. to issue an ID. Hindi nga po Pag hindi inisyuhan ng ID, Yes. anong gagawin? Reklamo kay Ah. Attorney Alam nila. Quijano. Alam nila, di ba? Alam mo So, namin sa'yo. Opo, ayan. Sabi ni Attorney sa akin. Third question. Third pa lang to. Oo, Third pa. third pa. Sige, Can sige, you sige. After niya, after explain niya. to us the long-term care insurance? Opo. Ito nag-usap na tayo sa insurance, di ba? Opo. Sabi natin pag nag-retire ka na at gusto mo magtrabaho, halos wala kang insurance. Kung may insurance ka man, sarili mo na. Dahil nga sa batas na ito na pinare-retire ka at 65. Sa ibang mga jurisdiction, pwedeng insurance. Kasi insurance is actually following the law of the averages. Yung parang kung magtulungan tayo, mag-ambag-ambag tayo, kung may mangyari man sa isa sa atin, wag naman sanang mangyari, may malaking suporta. Yes. Yan yung concept ng insurance. Ito ngayon, sabi ni Japan, kailangan preparahan natin kasi nakakaalarma ang numero ng seniors. Sa Pilipinas, hindi gaano. Bawat 10 Pilipino, isa lang ang senior. Sa Japan, bawat 10 Hapon, 4 ang seniors. So anong ibig sabihin? Kung 4 ang seniors at ayaw magtrabaho ang seniors, 6 ang magtatrabaho para sa 10. Pero sa Pilipinas, ang siyam Para sa isa. para sa 10. Di ba? So, yan yung dependency ratio. Ang Japan realized it later. Medyo matagal din silang namulat eh. Kasi dumarami ang seniors nila. Ang ginawa nila, nagsisiro growth sila eh. Eh ngayon, naka-realize na, uy, yung marami ng seniors, kailangan gumawa ng programa. Sa Japan, pagtrabaho, may insurance ka. May SS ka. Di ba? May Social Security ka. Pero sa edad 40, may dagdag insurance. Ito ang sinasabing long-term insurance. Para sa itong long-term insurance? Kasi, persa ka naman dahil 40 ka na, 20 years from 40 or 25 years, magre-retire ka na rin. Kaya kailangan may forced savings kasi yung ambag mo, yung contribution mo, ay may counterpart yan sa employer o sa pamahalaan. So lalaki yung amount para sa protection mo. So yun yung long-term insurance sa Japan. Dahil sa dami ng mga seniors, ang long-term care insurance ang ginagamit una sa lahat para sa health support. Kaya halos libre. Actually, 10%. May counterpart na 10%, 90% ay sa long-term care insurance, di ba? Pangalawa, kung may mga kapansanan na, o may mga katawan, yan, doon kukunin. At isa sa mga worried ang Japan, yung sinasabing dementia. Eh, wala akong local term sa dementia eh. English yan eh. Baka makalimutin na. O, di ba? Ulianin. Ulianin. So, sa tingin ko sa Pilipinas, hindi gaanong marami. Alam nyo bakit? Sa Pilipinas, ang pamilya ay nagmamahalan. Laging nagagamit yung pinsamento ng senior. Kaya, kukunti ang ulianin. Pero, ang tanong, talagang may mga ulianin. Anong gagawin natin? Ito na po ang isang problema ni Commission ngayon. Gusto natin mapaabot sa ating mga decision makers, lalong-lalo na ang mga congressmen, mga senador. Sana gawan natin ito ng paraan. Kasi pag hindi natin i-prepare ito, 12 million tayo ngayon. But 20 years from now, 24 million na tayo. Time is two. Pagka dumami at dumami ang seniors at wala tayong preparasyon,
naku po, problema yan. Mhm. Kaya gusto natin sa ngayon pa lang mapag-usapan kasi etong mga decision makers natin, etong mga cameraman natin, baka senior na rin ito pagdating ng panahon, di ba? So, kaya kailangan i-prepare. Yan po yung long-term care insurance. Hindi lang sa health, pati welfare. Doon sa Japan, nabisita namin yung isang lugar na ang pangalan ay Wakabaday. Yan yung lugar na kung saan yung nagre-retire sa Tokyo, sa Yokohama, sa Kawasaki. Pag-retire nila, doon sila. At may may condo sila. Doon ang 2 ospital. May shopping center. Doon sa shopping center, makita mo yung seniors na nagbibili ng mga prutas, kamote. Parang gano'n, parang gumawa sila ng isang lugar na Community. pero hindi lang seniors ang nandoon. Yung pamilya ng seniors. Kasi tulad sa atin, sa Japan, family-oriented sila. May isang konting problema lang. Dahil nagtatrabaho ang lahat. At kailangan si senior citizen, pagka ulyanin na siya, may Kasama po. magbibigay ng atensyon. So, may isang lugar doon na kung saan ang mga senior citizen na hindi na gaanong makakalakad sa malayo at medyo nakakalimot na, doon sila. Ang kagandahan, andito yung lugar ng mga senior citizen, sa gilid niya, andito yung mga daycare ng mga bata. So kung ang senior citizen ay marunong pang magturo, pwede niyang turuan ng mga bata. May information exchange. So baka kaya ninyo yan sa Manila. May ganun ba? Ha? Wala pa po. O hindi, mag-isip na kayo. Mahaba pa naman ang panahon. Magplano na kayo. Plano ni senior citizen. May daycare center Yes. both for the bata 0 to 6 and And then senior. Oh, Kung ay, nagagawa sa Okay. Japan, pwede natin gawin dito sa Pilipinas. Diba? Ayan. Yan yung long-term care. Meron Para pa- all aspects ng aging, Long-term care. nagbibigay ng Nagbibigay. attention si long-term care. Wow. Meron naman Thank you. sa pagtanong, attorney, yung bang kasi maraming nagtatanong sa amin, hindi namin masagot. Retroactive ba yung octogenarians at nonagenarians? Halimbawa, ma-implement na yung 10,000 pag 80 years old, 85 years old, di ba, ma-implement na yun. Eh, halimbawa, for implementation na siya, pero 90 years old na yung senior, makukuha pa ba niya yung para sa 80 years old niya at 85 years old? Or sa edad lang niya ngayon, yung 90 yun lang ang kanya matatanggap? Well, unang-una ang batas ay napirmahan noong February 26. Nung pinirmahan, kailangan i-publish. So, na-publish po noong March 2. Dahil pinublish, may period of publication na maging effective. Yes. 15 days. So, effective siya March 17. Okay. Yung, kung may pera lang, kasi naghahanap pa ng pera eh. Kung may pera lang, ang makakatanggap ng 80, 85, 90, 95 ay yung 80 sa panahon na naging effective ang batas. Ibig sabihin, yung 80 mula nung March 18, 2023. Kasi, Tama. bakit March 18? Kasi kung March 17, edi 81 na siya. Di ba? Pero kung March 18 siya, 80. Pagdating sa March 17, 2024, 80 pa rin siya. Di ba? So yung 80 sa March 17, 85 sa March 17, 90 sa March 17, 2024, at 95 sa March 17 ay makakatanggap ng 10,000. Every 5 years. Henceforth, every 5 years. Yes. So, paano maging retroactive? Well, from the point of view of March 17, retroactive yan sa March 18, 2023 kung may pera lang. Kung may pera. Pero, sa ngayon, ginagawa na natin yung guidelines, Yes, tinatawagan natin lahat ng mga ahensya, ano may ambag nyo, paano natin gawin itong guidelines. So, hopefully, by April, naka-circulate na tayo ng guidelines. Ngunit, ipaalam natin kay DBM, may guidelines sa kami. Ito ang dami ng mga senior citizens. Ang kailanganin para mabayaran yung 80, 85, 90, 95 at 100 ay 4 billion plus. 4 billion.
So, pwede bang babayaran na ngayon? Eh, kung sinabi ni DBM na wala pa kaming pera, naghahanap pa kami. So, pwedeng sabihin natin, ay, utang yan ha. Kung may pera sa susunod na taon. Ako ay natitiyak na sa susunod na taon, dahil may data na tayo, may guidelines na tayo, sa susunod na taon, siguro na talaga na may budget. Doon pa lang po effective. Oo. So, ang akin na lang, siyempre, hindi naman pwede sabihin mo kay DBM, basta may utang ka. Hindi. Kailangan dahan-dahan sabihin mo, baka naman pwede kayong makapag-budget para retroactive siya. Pero yung retroactive, March 18 last year. Kung may retroactive man. Eh kung sabihin ni DBM na ang pera namin ay para 2025 dahil hindi yan nasali sa GAA ng 2024, then we will have to really adjust. Sana po maintindihan ng ating mga seniors at sana po yung mga malapit kay mga opisyalis natin na ay mahikayat nila na si Presidente, BBM, kung sino-sino pa, si Vice President, si Speaker, at kung sino-sino pa, baka pwedeng mahanapan ng pera. Ayan, sumakit po So, yung ano ulo lang ni yung attorney. Ano lang yung actual na edad, di ba? 90 siya ngayon. Yes, Yun lang, ano po. dun lang siya bibigyan. Wala na yung 85. Hindi, kasi kung kailan effective ang batas. Kung Wala Kung effective, kung tsaka 90 ka kung may ngayon, budget na po. yun lang ang hindi naman effective yung batas nung 85 ka, yung 90 na lang, di ba? So, kailangan Oh, exact tapos, po. bilang ka ng 5 years, After that. oh. Saka pa lang po. So kung 84 ka ngayon, 1 year na lang. 1 year na lang. 85 ka na, makakatanggap ka ng 10,000. Kaya naman kailangan Pero, maging malakas. alam nyo kasi, hindi ko iniisip bilang ano ang matatanggap eh. Ang nakikita akong espiritu ng batas ay sana abutin natin Yun. ang mahabang buhay Yes. at kung maaari 100. Sangayon ka ba, Mara? Naku, Abutin sang-ayon natin po yan ako. kung magkasundo tayo, abutin natin yan. Yung ganon. So hahaba, Opo. longevity ang Ayun. target. Humaba na po yung ating discussion, overtime na po, pero may last question na lang po si Ms. Prezi, pagbigyan lang po natin dahil Sige. medyo wala na Prezi. pong oras. Okay po. Attorney, ang tanong ko lang po is, ano ang take ninyo kung ang namumuno ng OSCA or Office of the Senior Citizens ay hindi po senior? Alam mo, may batas yan eh. Mhm. Sabi ng batas, 9994, Yes. ang OSCA head ay manggagaling sa mga senior citizens. So ito lang ang batas, o isa sa mga batas na may exception to the rule. Kasi sabi ni Civil Service Law, si GSIS, si SSS, 65 retired ka na. Pero sa batas ng 9994, ang ituturong OSCA head ay dapat senior citizen. Yes. Eh kung may isang OSCA head na 80 years old, magsasahod pa rin siya. Salary grade 10. Yes. Ngunit, makakapili si mayor ng OSCA head manggaling sa 3 pangalan na nominee na pinili ng lahat ng mga senior citizens organizations. Sila ang pipili, ibigay nila kay mayor yung 3 pangalan, si mayor ay pipili ng isa sa 3. Kung etong sinabi mo, binanggit mo na paano kung hindi senior citizen, eh di, anong gagawin? Sumulat ka na ba? Hindi pa po. Pero yung sulat po, makakarating po. Sige, pag sumulat tayo, din iparating natin, ano ba, paano natin gagawin? Tama. Maybe our local governments, plurals ito Yes. local governments, will realize na kailangan talaga sundin ang batas. Yes. Na 3 nominees, pipiliin ang isa sa 3 ng alkalde ng local government. Mayor ng munisipyo, mayor ng lungsod, syudad. Kailangan, yun ang paraan po. Wala pong sa labas niyan. Hindi pwedeng ituturo. Proseso talaga yan. Tulad ng binanggit nyo na Yes. may isang kapitan na gusto niyang ituro yung pangulo ng asosasyon. Appoint na lang, Hindi yun po, ang gusto. karapatan kasi ng mga senior citizen na pumili. Kaya nga, itong demokrasya natin nagiging demokrasya dahil
pinili natin si Presidente BBM, pinili natin si Vice President, si Senator, si Congressman. Election po ang pamamaraan. So yung sabing siya ang pinili, hindi yan ibig sabihin pinili na susundin ng lahat. Kasi election ang proseso eh. Tama po. In fact, hindi dapat manghimasok ang mga opisyal ng barangay. Yes. Decision. So yan, malinaw po yan ha. Malinaw. Actually, attorney, talaga nangyayari po yan dito sa Maynila. Yes. Kumbaga sa akin po, nandun sa, dahil po sa gusto namin marinig talaga, yung tama po. Kaya masaya sila na malaman, uulitin po natin, sinabi ni Attorney Franklin M. Quijano na bawal makialam ang mga barangay para sa karapatan ng mga senior citizen na sila po ay makapili na magkaroon ng eleksyon na talagang kung sino po yung maglilingkod. Kaya huling mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa ating mga senior citizen, Attorney. Well, nako po, ang dami pang gusto ko pang i-extend kasi alam mo, Na-speechless nga ako, Attorney, pero ito na lang ngayon, gusto nating lalo pang mapalago, mapalakas ang pagsilbi sa mga senior citizen. Sana po, yung mga senior tulad ninyo, namulat na, nagising na, bigyan ninyo yung mga programa. Hindi lamang reklamo. Reklamo ang naririnig ko eh. Programa. Paano natin mapalago? Kaya long-term care insurance, tapos ang isang nakita ko, hindi tayo matatalo sa Japan sa volunteer. Kasi sa Japan, natutuwa sila, nagbo-volunteer yung mga senior. mga tao, Ay, mga tao. papunta sa seniors. Kasi nga, may mga lugar sa Japan na ang daming seniors na sa isang purok o sa isang lugar at hindi nakakabili ng kasi hindi na nagdadrive eh. So pinupuntahan yan, voluntaryo, tapos dinadala sa Shopee, sinasauli. Sa atin naman, andyan na yung pamilya. So gusto lang natin ulitin at ulitin. Sana marami pa sa mga seniors ay magboboluntaryo at sana marami pa sa ating mga ordinary citizen ay tutulong sa mga seniors. Marami po talaga. Maraming salamat para Opo, overtime. Overtime na. Pero gusto ko lang po liwanagin, Attorney, yung mga forms wala naman pong pinamimigay ang NCSC, ang National Commission. Dahil Senior online Citizen. na. Opo, dahil online na. Kaya para sa mga nagpapakalat po ng mga forms, lalo na kung gagamitin lang po ito ng isang politiko, pag-isipan po muna natin kasi syempre yung papel po na yan pwedeng magamit kung saan. Basta tandaan nyo po, ang online registration ay online na po. Ibig sabihin, direkta na po sa system kailangan face-to-face. At the same time, kung kayo po magre-rehistro, yan po ay direct na sa system po ng NCSC. Kaya, ayan, naliwanagan na po tayo. Natutuwa ako na umabot na ng 4.68. Yes. Yay! So, ilang tulog na lang. Ilang tulog na lang. Attorney, hindi na kami matutulog kasi kailangan natin maabot yun. Salamat, Opo. para. Yes, unang-una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat ulit, Attorney Franklin M. Quijano, sa paglilinaw po ng lahat ng mga bagay dito dahil masayang-masaya po ang ating mga senior citizen, ang ating mga kababayan na finally naliwanagan na po sila para sa kanilang karapatan at yung mga fake news po na hindi totoo. Ang totoo po, meron kayong sariling ahensya at ito po ang NCSC o National Commission of Senior Citizen na kung saan nandito po ang ama ng NCSC. Mag-login lang po kayo sa kanilang website para makita ang update ng mga ginagawa at activities at mga programa. Mag-visit lang po kayo sa www.ncsc.gov.ph. Ako naman po, si Mara Tamundong, laging handang maglingkod sa lahat po, lalo na po sa ating mga senior citizen na marapat lamang balikan ng totoong programa mula sa ating gobyerno. Bigyang pansin at pagmamahal dahil ito na rin po yung pagkakataon na ipakita po natin yung pagkakaisa at pagtutulungan na tayo ay magtatagumpay sa lahat, lalo na po kung kasama natin ang ating Panginoon. Paki-like and share lang po, i-follow ang page ng Media House Express. Maraming salamat po sa Media House Express, syempre po sa pagbibigay daan sa akin para higit ko pong maunawaan at maabot ang ating mga kababayan na talaga namang pong araw-araw nagbibigay suporta po sa atin at nagbibigay lakas din para sa akin ipagpatuloy po ang lahat ng programa
tayo po ay naimbitahan sa Pangasinan soon. Nabababa po kami, attorney, na sana po kung libre po kayo makadaupang palad ng ating mga kababayan dahil mga 2,000 or 3,000 po ang mga senior citizen po dyan. Abangan niyo po kami after Holy Week, kami ay nandyan. Muli po maraming salamat dito po sa MHE. Kami kasama ninyo. Maraming salamat po. Thank you so much, attorney. Thank you. Talaga naman grabe ang pawis ko.